ang bonus ni Marcoleta, 'no? Ito naman ibang committee naman 'to, ayan. Breaking din po, Senator Marcoleta, ipatatawag sina Trillanes, NBI at DOJ sa Senado kaugnay ng umano'y paghuli kay Bato. Ayan, dito po, eto po, durugan 'to, 'no? Hindi po 'to sa Blue Ribbon. Ayan, habang naghahanda na siyang pamunuan ng Blue Ribbon Subcommittee na magsisiyasat sa umano'y flood control scam, binunyag ni Senator Marcoleta ang isa pang investigasyon nais niyang buksan sa Senado. Ayan, bilang Vice Chairman naman ng Senate Committee on Public Order. Sino ba chairman ng Public Order? Si Bato? Alam ko si Bato eh. Okay. So, ibig sabihin, dahil kung si Bato yung public order, edi siya yung acting dahil wala si Bato eh. Kaya niya rin. So palitan, araw-araw mag-iimbestiga si Marcoleta. Kasi wala si Bato eh, vice chairman siya. Siya rin yun. Hinggil po ito, ako, vice chairman din ako ng Committee on Public Order, sabi ni Marcoleta. So mag-announce din siguro ako by Monday na patatawagin ng NBI at DOJ dahil doon sa ginawang paghuli kay Senator Bato noong May 11. Ayos to. At saka yung pagkakaroon ng putukan noong May 13. Magkasunod na araw yon, kailangan magpaliwanag sila. Grabe, no? Sinasabi pa lang ni Marcoleta yung kanyang mga balak gawin, nakakatuwa na. Yan yung sinasabi ko, finally, APC, Alan Peter Cayetano, finally, na-hit mo yung gusto namin. Alam mo, makikipagsabayan ka dyan sa mga, gusto nila yan. Walkout sila ng walkout, nagmumukha kayong tanga. Pero eto, hindi sila pwede, mag-walkout sila, wala nang pakialam dyan eh. Kahit po isa lang ang, nakita nyo po, wala pong quorum dyan. Sa committee hearing, walang quorum. Kahit chairman lang ang nariyan, pwede siya mag-imbestiga. Halimbawa, member sila niyan o hindi man sila member at nag-walkout sila. Mag-walkout lang sila na mag-walkout. Yari po sila dyan. Okay. Ang masarap po nito, alam natin mainit ulo niyan eh. Si Trillanes tsaka si Matibag, di ba? Si Bida medyo, para si Bida yata. Si Bida ba yung nakakasagutan na ni Marcoleta dun sa, di ba DOJ na si Bida nun? Hindi ko lang tsaka kung siya na yung nakakasagutan ni Marcoleta in the past. Dahil dyan sa restitution issue, di ba? Alam ko, taga DOJ yun eh. Si Bida na ba yun? Okay, so dito po, eto po yung napakasaya nito. Mas na-excite pa nga ako rito. Mas nakaka-excite pa to kasi kumprontahan na to eh. Sasabihin ni si Bida ba yun? Yung kabatuhan ni parang iba no, hindi si Bida, parang magaling magsalita yun eh. Yung taga DOJ, hindi si Bida yun. Okay. So dito po, hindi po sila pwedeng hindi pumunta rito dahil iko-contempt sila. Para po, kasi nagmumukha po kayong yung huhulihin namin. Si Marcoleta ang magbabalik ng dignidad ng Senado. Muli, igagalang na naman kayo. Yung power ninyo for contempt. Yan yun, Marcoleta. Hindi po pwedeng hindi dumalo si Matibag at si Trillanes. Hindi sila congressman. Walang ano-ano sa kay Marcoleta, kahit nga congressman, may imbitahin yan eh. Ang ganda po nito. Titignan ko po diyan pag sumablay ng gaano katagal magtitimpi si Marcoleta bago kayo ipa-contempt. Yun, Padulyon nga pala.
Bakit hindi yun yung naging DOJ secretary? No? Si Padul yun. Tama, si Padul yun. Ano ko eh. Yung magkita pa lang sila ni Marcoleta, galit na sa isa't isa. Yun naman. Hindi yun ginawan secretary. Antindi paglingkod nun. Antindi ng pagtatanggol nun. Exciting talaga yan. Paano sasabihin ni Matibag yung mga... Si Matibag kasi sa mga ano, di ba? Ang tapang no sumugod doon, talagang yung sumisigaw sa kanya, nagmumura sa kanya na rallyista, talagang sino yun? Lika dito. Matapang. Matapang talaga. Paano kaya yan pag nagmatapang ka kay Marcoleta? Exciting. Very exciting po. Yun lang oh. Biruin mo, Cayetano, ang tagal-tagal nyo nang nakikipag wala namang, alam nyo nang hindi nila palulusutin. Naghahanda sila ng panibagong walkout. Yung walkout na yan, lumalabas lang na hindi mo kayang kontrolin yung yung Senado. Ngayon, nagtayo ka na ng mga committee. Mag-iimbestiga na kayo. Okay na yan. Solve na kami dyan. Masaya. Masayang masaya yan. Okay. At ipapatawag ko rin si Trillanes na nagwawagayway doon ng warrant of arrest. Doon kailangan maimbestigahan yan. Grabe. Grabe, ang sarap nito. No? Bakit kami warrant? Kasi yung mga sagot ni Trillanes na kaya ako narito dahil hinamon ako ni Bato. Sinagot na yan ni Marcoleta eh. Ibig sabihin, pag hinamon ka ni Bato na kumain ng tayo, kakain ka? Ay, ano po to anong tawag dito? Iba po yung blue ribbon dito Yung blue ribbon, yun yung sa Junpur. Ito po, ang committee naman na to, public order naman. Yung pinamumunuan ni Bato, pero dahil wala si Bato, yung vice chairman, si Marcoleta. Ang malamang nito, talagang tuluyan nila si Marcoleta na na yung kakasuhan. Kaya lang, ang kaso naman, ayon sa sinabi ni Auntie Claire, hindi tayo nakakasubaybay kung ano yung bakit nila kakasuhan ng plunder eh. Pero sa sinabi ni Auntie Claire na umamin daw si Marcoleta na hindi niya dineklara yung SOSE. Sa SOSE yung campaign donation. Di campaign ano pala yan, offense. Pag campaign offense po, COMELEC po yan. Hindi nyo kinausap yung COMELEC. Nagpasya na yung COMELEC na walang kasalanan si Marcoleta. Iba po kasi yung plunder eh. Plunder, may pera. Hindi lang ko sigurado kung public money lang o kasama rin yung private. May pera, ginastos mo. May pera, ninakaw mo. Alam ko, hindi lang po kasi yung kay ERA, plunder yun eh. Hindi naman po government money yun eh. Huweteng money yun eh. Kaya, hindi po yung usapin kung private o public. Pero yung ibig sabihin, kinamkam mo eh. May pera, binulsa mo. Saan manggaling yan? Eto po, hindi naman eh. Campaign contribution to, malinaw eh. Pasensya na, hindi naman ako abogado ni Marcoleta. Pero sa pagkakaintindi ko, election offense dapat siya kasi hindi niya lang dineklara. Hindi naman sinabi na, hindi naman may ginulangan siya eh. Hindi po to yung regular na yung bawal tumanggap ng regalo. 'Di ba? Meron po nun eh kasi public ako eh. Kuwari birthday. Tapos contractor. Pwede ka reguluhan mga co-teacher mo, mga co-worker mo. Pero ireregaluhan ka ng mga contractor, bawal yun. Lalo na yung contractor, lagi siya nananalo.
Yun po yung kasi yung, regalo niya may kapalit, eh. Yun po yung pinagbabawal ng batas. Pero ito naman po, alam naman ng lahat, gustong tumulong, mga kaibigan ni Marcoleta, gusto siyang tulungan na manalo. Eh, lahat naman po ng mga tumakbo may campaign contribution, eh. Okey. So, talagang napakasarap po niyan. Napakasarap pong abangan yung June 4. Napakasarap pong abangan kung ano po yung gagawin ni Marcoleta diyan sa naku, si Matibag tsaka si Trillanes sabay niya, oh, tsaka si Bida. Siyempre matatanong din po diyan, ano ang basis? Malilinawan po yung mga tao, eh, pati yung mga media na lagi nagsasabi na pugante si Bato, mapapahiya po. Yan lang naman ang gusto ko kasi ang hirap po, eh, ang hirap kalaban ng media, eh. Ang laki ng reach nila, eh. 'Pag sinabi nila na pugante si Bato, ang dami naniniwala pa rin, eh. Mapapatunayan po ni Marcoleta yan, paano naging pugante si Bato? Yung mga batas ba maliliwanagan tayo niyan. Ano yung batayan ninyo, bakit kayo susunod sa ICC? Buti pa nung panahon ni DOJ Remulla, meron pang kinatwiran, eh. Hindi tayo na makikipagtulungan sa ICC dahil hindi tayo member, pero makikipagtulungan tayo sa Interpol dahil member tayo. 'Di ba kayo nagtataka? Hanggang ngayon wala nilalabas yung Interpol. Kaya may katotohanan yung sinasabi ni Banayo, eh, na kuryente yung Interpol. Ginamit sila sa politika dito sa Pilipinas. Kaya kahit may warrant of arrest na po si Saldico, eh, walang Interpol notice. Lalo na to kay Bato. Paano naman sila magkaka-Interpol notice diyan, eh, dinamay niyo lang si Bato. Purely domestic. Alam niyo po yung meron na tayong batas niyan, yung Anti-Crimes Against Humanity. Sabi nga dun 'no, kahit pa sa ibang bansa gawin niyang crimes against humanity basta Pilipino, dito pa rin lilitisin. Kaya wala pong base yan, eh. Wala naman local court na nag-uutos na hulihin si Bato. Local court po. Eh bakit naman mag-i-issue yung local court kung wala naman reklamo sa kanila? Ay hindi po, hindi nila puwedeng mag-issue ng bigla-biglang warrant. Titiyakin muna nila na may probable cause, et cetera. Wala pa sila sa stage na gano'n, eh. Hindi po nila puwedeng bulagain yan si Marcoleta.